Hindi susi ang kasal para sabihin kayo na habang buhay. Dahil ang totoo niyan, kahit batas, walang magagawa kung hindi talaga sila itinadhana sa isa't isa. Ang kasal ay hindi panghabang buhay na katunayan para maangkin ang isang nilalang. Ito'y isang papel na nagbibigay ng karapatan sa mga taong nagmamahalan na kadalasan sa una lang nararamdaman at kalaunan nauuwi rin sa hiwalayan. Dala ng hindi pagkakaunawaan. Hindi porket kinasal ka sa isang tao, habang buhay mo nang makakasama ito. Dahil kung minsan, isa lang pala siya sa magiging daan para makilala niya ang talagang taong nakatadhana para sa kanya. Kinikilala man ng Diyos at batas ang bisa ng kasal, pero iba pa rin ang bisa ng dalawang taong itinadhana talaga. At may real talk tayo dyan. Yung ibang mga nagsasama na, mas naniniwala sa kasabihang kung tayo talaga hanggang dulo, kahit anong mangyari, tayo pa rin. Yung tipong masaya na sila sa ganoong setup ng pagsasama. Yung kahit walang kasal, pero tanggap ang isa't isa. Yung kontento at may respeto. Kahit walang kasal, pero alam nila yung salitang tiwala at pagmamahal. Anong pinakamasakit na sitwasyon sa relationship? Yung palagi niyang sinasabi sa'yo na mahal ka niya, pero hindi ka kayang mahalin ng tama, is a painful situation. Yan yung tipo ng mahal ka lang niya sa salita, pero hindi sa gawa. Pero lagi niyang ginagawa yung mga bagay na masasaktan ka. Lagi siyang gagawa ng dahilan para umiyak ka. Yung literal na ginagawa kanyang tanga, dahil alam niyang mag-i-stay ka pa rin sa kanya kasi alam niyang sobrang mahal mo siya. Pakiramdam mo para kanyang pinapatay ng dahan-dahan dahil nasa sitwasyon ka na kailangan mo magtiis kasi hindi mo siya kayang iwan kahit alam mong sobrang hirap na. Dahil tinuturing mo siyang mundo, dahil akala mo wala kang makikitang bago na magmamahal sa'yo ng totoo. Dahil akala mo hindi mo kayang mabuhay kapag maghihiwalay kayo. There is nothing worse than feeling unloved by the person you love the most. Love is painful, pero hindi ganyan dapat kasakit. Hindi ka dapat iiyak gabi-gabi. Hindi mo dapat kino-question ang halaga mo. Huwag mo sanang ilagay sa sitwasyon na ikaw na naman ang maghahabol at masasaktan sa huli. Kapag pakiramdam mo, ayaw na sa'yo ng isang tao, matuto kang dumistansya at lumayo. Tama na yung naparamdam mong mahal mo siya. At kung hindi ka niya kayang mahalin, just let go. Okay na yung isang beses kang nagpakatanga kaysa habang buhay kang umasa. Hindi sa lahat ng panahon, puso ang laging nasusunod. Paganahin din ng utak para alam mo kung titigil ka na o itutuloy mo pa. Real talk lang mga idol. Matuto kang magpahalaga sa taong iniingatan ka. Mahalin yung taong minamahal ka ng sobra. Hindi yung saka ka pa maghahabol kung kailan wala na. Kadalasan kasi, saka ka lang manghihinayang kapag may iba nang nakikinabang. 3 sinyales na nasa tamang tao ka na. Una, kayo ng partner mo ay nagkakaintindihan sa mga bagay-bagay. Magaan ang pakiramdam kapag kasama siya. At nararamdaman mo ang pagiging komportable at masaya kapag magkasama kayong dalawa. At pangalawa, may pagkakapareho ng mga hangarin at mga halaga. Pareho kayong mayroong iisang direksyon sa buhay. Hindi man kayo magkatugma ng paniniwala, pero may respeto sa bawat isa at desisyon na ginagawa. Pangatlo, nagbibigay suporta at pagmamahal at ipinaparamdam niya na worth it ka at naniniwala siya sa kakayahan mo at ipinaparamdam niyang mahal na mahal ka niya at sapat ka na sa kanya kung ano ka pa. Tandaan mo, ang pangmatagalang relasyon, pinaghihirapan yan at pinapahalagahan dahil bago mo makilala ang taong nakatadhana sa'yo, marami ka pang pagdadaanan. Kaya kung nararamdaman mo na ang mga sign na ito, ano pa bang dapat gawin? I-treasure nyo na ang bawat isa.